Shoutout dito kay Ronald Barbosidad, Katsakino Dukusin, Romeo Conchada at sa iba pa nating tagapakinig. At ang balita natin ngayon, magkakaroon ng isang 4-team trade itong MVP Group. Ang mangyayari, itong si Ray ng Batak hindi magtatagal sa Blackwater, pero ito ay dadalhin sa Meralco Bolts, hindi sa TNT dahil mukhang magkakaroon ng ibang deal. So itong si Ray ng Batak sa Meralco, itong si Robert Bolick sa TNT, si Mikey Williams dadalhin sa NLEX. Itong Blackwater makukuha itong si Anjo Karam at mga first round picks at iba pang players ng Meralco, TNT at NLEX. Ang mangyayari dito, ito si Mikey Williams babalik sa PBA pero hindi siya magtatagal sa TNT. Dadalhin siya sa NLEX. Ito naman si Robert Bolick matutuloy na dito sa TNT katropa at itong si Ray ng Batak naman ang dadalhin sa Meralco. Itong Blackwater makukuha si Anjo Karam. Obviously, ang lugi dito, itong Blackwater, pero sasamahan pa raw ng iba pang players ng TNT, Meralco at NLEX at draft picks para maaprobahan yung trade. Itong si Ray ng Batak magiging magandang addition niya sa Meralco dahil ito ay isang mahusay na player at point guard at shooting guard. Itong si Mikey Williams, alam natin na kaya niyang gawin. Kapag na-iron out na nila yung sitwasyon sa kanyang kontrata at nabalik dito sa NLEX, magiging magandang tandem sila nitong si Kevin Alas kapag nakarecover na yung mula sa kanyang ACL injury. At itong si Robert Bolick hindi na nakapagtataka na iyan ay talagang mapunta dito sa TNT dahil siya naman talaga ang target niyan. Ever since nung na-trade dito si Bolick dito sa MVP Group, alam ng lahat hindi yan magtataga sa NLEX Road Warriors at eventually mapupunta yan sa TNT Tropa. So abangan na lang natin kung ano mangyayari dito at kung kailan ito maaprobahan. Siyempre magkakaroon ng mga minor changes dyan dahil kinakailangan sigurong dagdagan yung i-offer dito sa Blackwater Boxing. Itong dalawang players ng Barangay Ginebra, itong si Ralph Koo at itong si Jason David ay hindi na magtatagal dyan. Asahan natin na ito eventually ite-trade din ng Barangay Ginebra para makakuha sila ng mga veterano na magagamit ni Coach Tim Cone. Kung inyong matatandaan, itong mga ibang players ng Ginebra ay mga rookies din na kinuha dati katulad dito si Brian Enriquez at si Kent Humphries na trade na. At itong si Arvin Tolentino, Jeric Balanza at Ken Salado, ganun din ang nangyari. So ito si Ralph Koo at si Jason David, ganyan din ang mangyayari dyan. Ang tanong na lamang ay kung saan team mapupunta at kung sino magiging kapalit. Sa ngayon ang Ginebra daw ay magkakaroon ng bagong scorer at bagong power forward. Magkakaroon din sila ng bagong shooting guard na tutulong dito sa kanilang lineup. Maliwanag na itong Ginebra nangangailangan ng upgrade doon sa kanilang backcourt dahil itong si Stanley Pringle at si L.A. Tenorio hindi nakatulad doon dati ang laro. At ang kukunin daw nila ngayon ay isasama doon sa trade package para dito kay Ralph Koo at kay Jason David. Itong si Ralph Koo at si Jason David, obviously mababa ang trade value niyan dahil hindi naman sila nagagamit. Pero kapag ito ay nadagdagan ng iba pang players, malamang ito si Stanley Pringle baka masama din dyan sa trade na yan o baka ito si Nards Pinto ay magkakaroon ng additional na options sa Ginebra para i-explore to. Hindi lang naman yung Terra Firma at Northport sila pwede makipag-trade. Pwede rin sa Phoenix o Converge. Depende doon sa magiging offer nila. Siyempre, kapag sa Phoenix o Converge ka nag-offer ng trade, kinakailangan mas maganda ang ibigay mong package para ito ay maging acceptable sa kanila. Ilan doon sa mga players na tinitignan ngayon ng Barangay Ginebra na ito si Troy Rosario, itong si Alex Stockton, at of course si Chris Newsome. Ito ang mga gusto ng Ginebra na idagdag dito sa kanilang lineup para lumakas yung kanilang backcourt pati na yung kanilang wing position.